Ngayong wala na dapat pork barrel, tanong ng ilan, ano na ang mangyayari sa mga mambabatas? Pero ayon mismo kay House Speaker Sonny Belmonte, maaari pa rin maglatag at magpondo ng kani-kanilang proyekto ang mga mambabatas basta't maihingi nila ang pondo bago maaprubahan ang General Appropriations Act o ang budget. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, labag sa konstitusyon yung pagbibigay kapangyarihan sa mga mababatas na mamili at magpondo ng kanilang mga proyekto pagkatapos aprubahan ang budget. Yan yung pinakabuod ng desisyon ng Korte Suprema nang sabihin ito na unconstitutional yung pork barrel system. Ngayon, ang tanong, ano na mangyayari dun sa ating mga mababatas? Sabi ng isa natin nakausap, balik sila sa trabaho nila ng paggawa ng batas. Nitong Agosto, pinutakti ng kilos protesta ang pork barrel system. Para kay Pichi Bretanya na isa sa mga nanguna sa Million People March, tagumpay daw ng publiko ang pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa konstitusyon ng pork barrel. We can start trusting at least one of the branches that we need to trust. So democracy is at work. Ngayong wala na dapat pork barrel para sa mga mambabatas, ano na ang mangyayari sa kanila? Sabi ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, balik sa trabaho nilang paggawa ng batas ang mga kongresista. Except that now, well, incumbent public officials like congressmen will no longer have the advantage of pork over challengers. It is definitely patronage politics, meaning to say, you're going to win votes because you have funds dispensed all over the place. The problem is, these are not your personal funds. These are public funds. Para kay Senate President Franklin Drilon, moot and akademiko, wala namang gaanong epekto sa Senado ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Sa proposed 2014 budget nga, tinanggal na ng Kongreso ang PDAF. Titingnan daw ng liderato ng Senado at Kamara kung pwedeng gamitin ang natitirang PDAF para sa mga biktima ng kalamidad. I would propose that we already pass a supplemental budget to the extent of at least 14.5 billion, which will be used now by the President, by the government, for relief and rehabilitation of the provinces ravaged by or destroyed by Yolanda. Aminado si House Speaker Sonny Belmonte na may ilang kongresistang hindi masaya sa desisyon bagaman tanggap nila ito. Pero sabi ni Belmonte, may kapangyarihan pa rin ang mga mambabatas na maghatag at mapondohan ang mga proyekto nila. Kailangan lamang itong gawin bago aprubahan ang General Appropriations Act. Bawal lang yung post-enactment activities, but prior to the enactment, it's still our power to enact the budget, and we can still include in it, no, items that are necessary in our own districts. Para kay dating National Treasurer Leonor Briones, wala mang pork barrel ang kapangyarihan ng mga mambabatas na mag-realign ng pondo para sa mga proyekto ang dapat bantayan ng publiko. Pati na ang Bicameral Conference Committee hearing ng budget na ginagawa ng Senado at Kamara. Kung magre-realign pa rin sila, babawiin nila yung nawala nilang 70 million. Kaya bantayan natin. Kasi kung mangyari pa rin yan, Joseph, in 2016, marami pa rin silang ganung ang isip na tatakbo. Itong bicameral committee meetings na sila lang nag-usap. Kasi paglabas mo, tiyaran, tapos na ang budget, hindi mo alam yung negotiations dyan. Kailangan i-open yung BICAM. Jessica, ang Korte Suprema ay hindi tumigil dun sa pagdedeklara lamang ng pork barrel system bilang illegal. Inilagay din nila dun sa kanilang desisyon ngayon ang utos, no, na litisin at panagutin yung mga taong maaaring na hindi wastong gumamit ng pork barrel dun sa ilalim ng pork barrel system, Jessica. Alam mo, maganda yung ipinoint out ni Professor Briones kasi itong budget, I understand, for next year ba, Joseph? Correct me if I'm wrong? Yung pending natin yung sa 2014, yes. Ito yung under deliberations, Jessica. Pero parang meron yatang may alingas-ngas na di umano, naging mabilisan yung pagpasa nito sa Kongreso. I think sa Kamara na level, no, parang pasado na siya doon, ang nakapending na lamang ay sa Senate. Meron tayong naririnig, I think, nung namamonitor
monitor natin yung mga reports ni Sherry Antor, who is our congressional reporter, no, ay parang may mga nagrereklamo na yung nangyayari pa rin yung pamimili ng mga proyekto para doon sa mga kongresista. But yun yung sinasabi ni Professor Briones that we have to be careful about, Jessica. Okay, so I think paano kaya? Kailangan siguro, kasi Supreme Court na ito, but you know, there are creative ways to go around the decision, no? At sinabi na mismo ni Speaker Belmonte, pwede silang maglagay dyan ng mga proyekto before the approval of the budget. Then, walang illegal dun sa gagawin nila. But paano kaya? There are NGOs watching over government, you know, trying to keep them honest, so to speak. Ano kaya yung mga dapat bantayan? Parang dapat i-institutionalize din yung mga measures na yan. Nung sa question man, naalala kong explanation naman ay yung kay DBM Secretary Butchabad, no? Nung nangyari yung alingas-ngas nga sa PDAF. So parang ang unang mga reforms na ginawa doon, bawal na yung mga NGOs. So pag halimbawa yung mga kongresista natin ay magpopondo ng kanilang mga proyekto sa kanilang mga constituents, idadaan ito doon sa ating mga cabinets, no? Sa DSWD, kung sa DPWH or DOH, sila yung magiging implementing agency. Bawal na galawin ito ng NGO. But ang sinasabi nitong si Professor Briones ay ngayon na mas mamadali na yung trabaho natin bilang mamamayan na magtumutok, ay huwag tayong tumigil kasi you have to participate also doon sa deliberations ng budget. Baka kasi doon mangyari yung halimbawa naman, ay doon naman sila maglabo-labo na biglang mag-agawan at mag-rechannel ng mga pondo para sa kanilang mga pansariling interests. Okay. Yes, realignments, insertions, yung supplemental budget, dapat bantayan din yan. Kasi ano ba yung isa-supplement na yun, di ba? Correct, Jessica. So, hindi ang sinabi nga nitong CPC Britanya, no, ay hindi naman natatapos dito sa deklarasyon ng Korte Suprema yung kumbaga struggle, no, para to keep the government honest. So talagang every step, ang sabi nga niya dapat hindi maging kampante. No? Sinabi na ng Supreme Court na illegal yung or unconstitutional yung pork barrel, tapos na yung ating pagmamatsyag. Dapat hindi. Kasi yung proseso ng ating gobyerno as far as yung budget ang pinag-uusapan ay dapat ay tingnan din natin ito, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.